Sir Anthony Cardacones, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Media House Express. Sa prime time, si Kahiro po ito. Kamusta ka na po, Sir Anthony? Magandang umaga po sa inyo, sir. Okay naman po, mabuti naman po. Naku, sir, pasensya ka na. Mukhang hindi tayo masyado nagkaintindihan ng konti. Marami kasi kaming kausap kanina. Akala ko kanina yung live ka rin eh. Sabi, nandyan na. Sabi ko, sige, mamaya ng konti. Pakisulat na ako ni mga kailangan. Opo, sir, okay lang po. At saka ko ay nagpapasalamat po sa pagbibigay sa akin ng oras. Spasyo. Kayo po ba ang kasalukuyang barangay chairman pa rin? Opo po, opo. First term ko pa lang po, sir, sa aming barangay. First term niyo po? Opo. Saan pong partikular na barangay ito? West Crame. West Camias. West Camias. Pag sinabing West Camias, ano-anong lugar pong nasasakupan ito? Ang lokasyon po namin, yung Q-Mart. Q-Mart po. Q-Mart? Q-Mart, West Camias. Yes. At nasa ilan po yung populasyon ng barangay? Ang populasyon po namin nasa 7,000 plus po. 7,000 plus lang. Okay. At ito po yung unang yung termino bilang barangay chairman po ng West Camias. Yes po, sir. Opo. At dito nga sa ilang mga nabasa ko tungkol sa inyo, talagang tumutok kayo sa mga problema ng mga kababayan natin dyan, lalo na nitong panahon po ng pandemic, na-tiyempo pa, no? Alam naman natin na yung... sir. Kamusta naman? Hindi ba kinahirapan? Opo, sir. Kasi yan naman po yung ating sinumpaan na para po na magsilbi po sa ating komunidad. Sa kasalukuyan po, Sir Anthony, ano ho yung mga ongoing at yung mga upcoming pa na mga projects ninyo dyan sa barangay? Sa ngayon po, ongoing po yung construction po ng aming barangay hall. Tapos, yung ating multipurpose po, hinihintay na lang po yung notice to proceed. Sisimulan na rin po. Inaayos po natin ngayon yung buong... Kasi dati pong naabutan ko po, yung mga gitna po ng mga kalsada namin, yung mga lalo sa mga looban, wala pong CCTV at sa public address. Ngayon po, pinunuan na po namin. So, ang CCTV at sa public address ay ano na po yung aming barangay, pati po sa mga iskinita, lahat po nalagyan na po namin. Lalo na po sa may EDSA at sa Camias Road, nalagyan na po namin. Napailawan po rin na po namin kasi medyo dating kinulang po ng ilaw. Ngayon napailawan na po namin. So, yun po ang aming accomplishment po sa ngayon. Tapos ongoing po yung aming iba pang mga proyekto kasi po nung nakarang pandemya, marami po ang nawala ng trabaho. Nung po ay naggawa po kami ng isang ordinansa na lahat ng business establishment sa aming barangay ay 60% po dapat ng kanilang mga empleyado ay manggagaling po sa Barangay West Camias. Maganda. Oo, kasi yan po ang una natin ngayon kasi marami nawalan ng trabaho. Kailangan po talaga ng trabaho ng ating mga kababayan. Okay. Yung pong opposite ng Q-Mart, ano ho yun? Sakop niyo pa ba yun? Opposite ng Q-Mart, yung kabila ng EDSA o kabila na yun? Iba na yun? Ano na po yun? Barangay pinagkaisahan po, sir. Pinagkaisahan. Doon ho yung merong kulungan, BJMP? Yes po, sir. Opo. Dito sa inyo, yung palengke ho ng Q-Mart, ano po ba to? Private ba to o public? Ano po, sir? Yan pong Q-Mart mismo, ano po ba yung palengke ng Q-Mart? Public po ba yan o private? Public po, private po yan, sir. Private po yan. Wala ho tayong pamilihang bayan na gobyerno ang nagpapatakbo, may-ari? Hindi po, sir. Private po yan. Private. Pero public po, public market po na gobyerno, wala po dyan. Meron kami po sa aming harap ng barangay, yung talipapa po, meron po. Pero matagal na yung Q-Mart na yan, ha? Matagal na yan. Yes po, sir. Yes po. At napakaraming mga stall at mukhang parang kamakailan parang inayos yan eh. Opo, sir. Opo. Kasi nasunog po ata. Dito po sa inyong barangay, kamusta po naman ang inyong barangay? Ito ho ba'y nasa looban? Ang barangay niyo ba nasa bandang looban? Nasa sentro po kami. Sentro kayo. Malapit lang po kayo mismo sa mismong Q-Mart? Sa tabi po ng Q-Mart. Tabi kayo mismo ng Q-Mart. Opo. Ang pagitan po namin ay ilog lang po, ilog. Yung ilog lang ang pagitan.
Oho. Opo. Matagal na din po yung barangay nyo dyan o ano po ba? Ano ba may mga bago bang dapat ayusin o may mga kukumpunihin ba? Ano po bang kamusta po ba yung kalagayan ng mismong barangay building natin? Maayos naman po kasi nga nung ano po namin, kasi meron po kasi kami quarterly meeting sa lahat ng mga committees. Aha. So inimbitahan po namin yung kapulisan, imbitahan po namin yung mga NGO kasi ako po gusto ko po kasi participatory po yung aking pamamahala. Aha. Na lahat po dapat involved, hindi lang po yung kami-kami. Hindi lang po kami yung marunong. Correct. Dapat po involved lahat ang NGO sa pagbalangkas ng mga programa po ng ating barangay. Ay, kamusta naman Sir Anthony yung mga project naman natin para sa mga senior citizen? Alam niyo naman ang mga senior citizen, malaki ang naging role niyan sa matagal na panahon kaya dapat hindi natin sila napapabayaan din. Diyan po sa inyong barangay, gaano karami senior citizen? Ano ang mga programa ninyo para sa mga senior? Ang senior citizen po namin nasa 500 plus po. Ngayon po, ang ating mga senior citizen po, nag-i-enjoy naman po sila kasi very supportive po naman ng yung ating pamunuan. Oh. At marami din tayong mga programa po sa mga senior citizen. Kaya nga naglagay po kami ng doktor sa ating barangay. Kada Sabado po yan, may check-up po tayo. At may libre po tayong FPS. Tapos pag mayroon po silang request ng mga laboratory, tayo po ay nakipag-ugnayan po sa opisina po ng ating mahal na Congressman, Franz Pumarin, para libre po yung kanilang mga laboratory procedure. Tapos sa mga gamot naman po, nakipag-ugnayan naman po tayo sa ating mahal na konsihala, Dr. G. Lumpad. Sila po ay nagbibigay ng maintenance medicine sa high blood, cholesterol at saka diabetes. Tapos ang barangay naman po natin, meron din po naman tayong barangay butika. So, wala po silang problema po pagdating po sa mga ganyang mga pagdating po sa kalusugan. Kasi yan po yung ang priority po kasi ko ngayon, kalusugan, social order at saka livelihood. Ay siguro Sir Anthony, maganda rin na kahit paano pagka-birthday ng mga senior citizen natin, may mga iba binibigyan ng cake, may konting pabaon, nakakataba ng puso din nyo para sa mga senior. Opo. Inaalagaan po natin yan po kasi ang nanay ko senior citizen na rin po. Kaya alagang-alaga ko po yan. Sa Pasko po, mayroon po mga gift pack po yan galing sa barangay. Iba rin po yung binibigay ng city ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte. Ay, yung panahon natin ngayon, Sir Anthony, alam naman natin na maraming karamdaman pag dumarating yung ganitong klase ng panahon na mainit, may ulan, iba-ibang klaseng karamdaman ng dumadapo, yung leptospirosis, tumas po ng 65% ngayong taon kumpara last year. At iba pang karamdaman, kamusta po yung mga pag-iingat natin at paalala natin sa mga constituent? Pinapaalalahanan po namin pag mayroong rin po pabago-bago po ang klima po ng nararamdaman na po natin, no? So, ang ginagawa po natin ganitong tag-ulan, umiikot po kami. Aside po doon sa public address natin, umiikot po yung ating ambulansya para palalahanan po yung ating mga constituents. Nagla-live po ako. Ngayon, kaya nga po, mayroon tayong doktor, halimbawa yung mga lahat ng programa namin sa barangay, sinasabi po namin, yung pag nagkasakit, pumunta lang sa barangay kasi wala naman kayong babayaran. Libre po yung doktor natin, libre po yung mga gamot, libre din po yung mga laboratory procedure. Pero sabi ko nga, i-assess naman kayo ng barangay staff, kaso nga lang, siyempre, pipila lang po tayo. May konting sakripisyo lang po. So, sa mga ayuda naman po, yung ating mga senior citizen na may mga indigent po, tinutulungan po natin sila na makakuha po ng ayuda po sa ating city. Kasi nga, pinapa-askaso din naman yan ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte na lahat ng mga senior citizen na mga indigent sana makakuha po ng ganyan. 500 pesos a month. Ay, kamusta naman Sir Anthony yung mga pangkabuhayan program, lalo na dun sa mga solo parent at ilang mga kababayan po natin dyan na siguro nangangailangan din ng tulong pang negosyo. Kamusta yung ganon? Opo. Tayo po, ang maganda po sa barangay natin, sa barangay namin po, nakikipag-ugnayan po kami sa mga NGO. Kaya may livelihood program po ang Holy Family Parish, yung simbahan po namin sa pangunguna po ni Father Kaupayan at Mrs. Brilago at saka yun po, ang simbahan po mayroon po silang livelihood project, lalo na rin po sa mga surrenderies po natin. So, nagkaroon po kami ng ugnayan para po sa mga livelihood project. Tapos ang barangay din po, nagtuturo din po kami. So, humingi po kami ng tulong sa City Hall na turuan po yung ating mga
lalo na po yung mga kababaihan po at mga surrenderies para bumalik po sila sa ating community. Okay, kamusta pong issue ng ano naman, may kibalita naman ako sa usapin ng juvenile delinquent. Alam naman natin mga kabataan natin, pagkapag-alagala sa kalye, kung sino-sino nakikilala niyan at kung minsan napupunta sa bisyo, napupunta sa droga. Kamusta dyan sa barangay po ninyo? Actually, medyo yan din po ang ating problema sa ngayon kasi mga bata po talaga na-involve po talaga sa ganyan, yung away-away ng mga bata. Oh. So ako ang kinakausap ko, tinatawag ko po yung mga magulang at sila po ay pinapalalahanan ko na ang inyong mga anak po ay minor de edad. Pero hindi sinasabi na minor de edad po yung mga anak po ninyo na wala na po kayong ligtas pagdating po sa batas. Kasi kayong mga magulang po ang may unang responsibilidad sa inyong mga anak. Oh, lalo na ngayon, Sir Anthony, di ba sa Quezon City rin nangyari yun sa isang barangay, kaibigan pa natin yun nandun, ay binawal na sa kanila yung lato-lato. Kasi yung lato-lato, kung isang competition, bandang huli pag nagkapikunan, nagiging kasangkapang armas na, yung lato-lato, nagiging tsako. Opo, sir, tama po yun. Ini-impose po natin yung discipline hour po natin sa gabi. Kaya umiikot po kami na yung mga bata pauwiin na. Kasi sabi ko palagi, yung mga magulang, bago po kayo magsitulog, dapat bilangin po yung mga anak nyo sa inyong mga bahay kung kompleto. Pag hindi pa kompleto ang inyong mga anak, dapat hanapin nyo po. At pagka nakuha ng barangay yung mga bata, pakalat-kalat, ano yun, pinatutubos ba sa magulang? Pinatatawag ang magulang? Paano po ba? May mga, alam nyo naman po sir, may mga magulang din mga irresponsable. Nangyayari talaga yan. Oo, may mga magulang. Kaya minsan, hindi natin din naman makontrol lahat ang mga yan. Kaya pero hindi naman kami nagsawa. Sabi ko nga palagi sa mga tao namin, huwag tayong magsasawa. Kahit pagod na tayo, huwag tayong magsasawa kasi pinasok natin yung responsibilidad na ito, may obligasyon tayo sa ating mga kabarangay. Okay. Ay, nabasa ko po one time about sa ilang mga tungkol sa inyo. Nagplano pala kayo. Kamusta po yung sinasabing yung Lamayan? Yung project na yun, natuloy ho ba yun? Alin po sir, alin po? Yung Lamayan po, yung pagbuburulan ng mga ilang kababayan po natin nga talaga kikinuha na ni Lord. Yan po ang problema ko ngayon, yung lugar. Kasi po yung multipurpose kasi namin nasa second floor. Kasi dati meron kaming bakanting lote na dapat doon namin ilatayo yung Lamayan. Sabi po na kasi ng DPWH, hindi daw siya feasible para mag-construct po doon ng building. Kaya nga po, sa ngayon, makikipag-usap na po ulit ako sa ating mahal na mayor na tulungan kami makapag-purchase ng isang lote para po gawin po namin yung ibang mga activities po ng aming barangay. Okay. Kamusta po ang barangay ninyo sa mga bali-baligid? Kagaya ka? Actually, sir, mga ayos naman po yung aming mga drainage. Kasi ang ginagawa ko po, pag palapit ng rainy season, nagre-request na po dyan ako sa CP para linisin po yung mga drainage po namin. Nakahanda po ako dyan kasi may plano naman po yan. Tapos, pangalawa po, mga ayos na po yung mga drainage namin. Kaya nga po meron ngayon ongoing din na magiging project po ang ating mahal na Mayor J. Belmonte na ayusin yung mga drainage sa aking isang kalsada. At ang ating mahal na Congressman Franz Pumarin din po, humingi din po na ako ng proyekto para yung isang kalsada din paayos po niya. Ang nabaha lang po na area, tumaas po yung tubig dito po sa may EDSA corner Camias Road. Yung area lang po ang bumaha. Tumaas po ang tubig. Pero sa aming barangay, sa mga looban, sa mga kalsada, wala po. Ayun. Siguro sa lastly na lang bilang awardee po ng Philippine Finest Business Awards 2023, ang inyo pong mensahe sa mga nakikinig, lalo na sa inyong mga constituent, at iba bang pwedeng mapulot ng mga nakikinig sa inyo? Go ahead po, nasa inyong pagkakataon. Yes po sir, maraming salamat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa Philippine Finest Business Award sa pagbibigay po sa akin ng recognition, pagkilala po ng aking mga ginawa sa aking barangay. Pangalawa po, nagpapasalamat din po ako sa ating City Council, sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Joy Belmonte, ating Congressman Vice Mayor Gian Soto, sa mabilisan na pag-action po sa pangahiling po namin.
pati na po sa ibang mga agency, kasi ngayon napapasalamat ako sa ating MMDA, no? Kasi isang araw lang pong sumulat, talagang bibigyan na kagad ako nila ng trap yung para sa ilog. So natutuwa naman po ako kasi napakabilis. At nakita naman siguro nila na talagang seryoso ako sa aking responsibilidad sa aking barangay. Okay. Mawalan po, nagpapasalamat po ako sa aking mga kabarangay, no? At palagi ko po sinasabi sa kanila, magtulong-tulong tayo, kailangan magmahalan tayo, yung disiplina dapat nandyan po sa atin. Kasi walang ibang magmamahal sa ating barangay, kundi tayong mga taga-barangay West Camian. Correct, correct. Ay, mawalang galang po. Taga saan po ang Dacones, Chairman? Pangasinan po, sir. Pangasinan po. Pangasinan. Uy, maulan sa Pangasinan ngayon. Nakakaranas sa mga pag-ulan ng Pangasinan area ngayon, gawa ng bagyong si Dodong. Opo, sir. Opo, sir. Ay, Chairman Anthony Candacones, sir, maraming salamat po sa pagkakataon binigay niyo sa amin. Ingat po kayo. Stay safe po. And ingat din po kayo, sir. God bless. God bless. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po.